Ang pelikula ay tungkol sa isang digmaan sa pagitan ng mga katutubong Amerikano at ng US Army noong 1876. Si Nathan Algren, isang dating kapitan ng US Army, ay nakipaglaban sa digmaang ito at pinagmumultuhan ng mga nakakakilabot na bagay na ginawa niya noon. Ang kanyang pagkakasala ay nagpapainom sa kanya ng lubos at naging isang alkoholik. Para mabuhay, pumirma si Nathan ng kontrata sa isang kumpanya ng armas. Nais nilang ipagdiwang ang ika-100 taon ng kalayaan ng Amerika sa pamamagitan ng isang dula at si Nathan ang gaganap dito. Umakyat siya sa entablado upang sabihin ang tungkol sa pagkatalo ng mga katutubong Amerikano at upang i-promote ang mga armas ng kumpanya, ngunit sa panahon ng palabas, nakaramdam siya ng puot sa kanyang sarili at gumawa ng eksena. Pagkatapos ng palabas, ang kaibigan ni Nathan na nagngangalang Zebulon mula sa digmaan ay lumapit sa kanya na may alok na trabaho. Ang trabahong ito ay mula sa dating commanding officer ni Nathan, si Colonel Bagley, at isang Japanese businessman, si Omura. Gusto nilang turuan ni Nathan ang mga sundalong Hapones kung paano gumamit ng baril. Plano ni Omura na gamitin ang mga sundalong ito para labanan ang mga samurai na nagre-rebelde laban sa bagong emperador ng Japan. Kahit na ayaw ni Nathan kay Bagley, kailangan niya ng pera. Nangako si Bagley na babayaran siya ng higit pa sa alok ng kumpanya ng armas, kaya pumayag si Nathan sa trabaho. Naglakbay si Nathan sa Japan kasama si Zebulon. Sa Yokohama, nakilala nila ang kanilang gabay at tagapagsalin na si Simon Graham. Maraming alam si Simon tungkol sa kultura ng Hapon at sa mga samurai. Ipinaliwanag niya na nais ng emperador na gamitin ang Western culture upang maging mas maunlad ang Japan. Nais ni Omura na sanayin ang mga sundalo sa modernong pakikidigma na nakatuon sa mga baril at umaasa na sa huli ay titigil na sila sa paggamit ng mga espada. Nakilala ni Nathan ang mga sundalo na dapat niyang sanayin at nalaman na sila ay mga magsasaka at sibilyan lamang na walang karanasan sa digmaan o paggamit ng armas. Pagkatapos ay inutusan si Nathan na pamunuan ang mga hindi sanay na sundalong ito upang salakayin ang samurai na sumakop sa isang riles ng tren na itinayo ng kumpanya ni Omura. Nagprotesta si Nathan dahil sa tingin niya ay hindi pa handa ang mga sundalo, ngunit hindi siya pinansin ni Bagley at Omura. Iginiit nila ang mga sundalo na pumunta kaagad sa labanan. Gaya ng inaasahan, ang labanan ay natapos ng masama para kay Nathan at sa kanyang mga tauhan. Ang mga kawal ay natalo, at si Zebulon ay namatay sa kaguluhan. Muntik nang mapatay si Nathan ni Hirotaro, ang rebeldeng pumatay kay Zebulon, ngunit nagawa ni Nathan na patayin si Hirotaro. Ang pinuno ng rebelde na si Katsumoto ay nagpasya na hayaang mabuhay si Nathan at kinuha siya bilang isang bilanggo. Iba ang naging kapalaran ni General Hasegawa, ang pinuno ng hukbo ng imperyo na tumulong kay Nathan. Kinailangan niyang magsagawa ng seppuku, isang ritual ng pagpapakamatay, dahil nahihiya siya sa pagkatalo. Dinala si Nathan sa isang malayong nayon sa bundok kung saan nakatira ang mga rebeldeng samurai. Kahit na si Katsumoto ang pinuno, ang kanyang anak na si Nobutada ang namamahala sa nayon. Noong una, si Nathan ay tinatrato ng masama bilang isang regular na bilanggo. Siya ay tinanong at binantaang pupugutan ng ulo ngunit pinahintulutan na gamutin ang kanyang mga pinsala. Si Taka, ang kapatid ni Katsumoto at ang asawa ni Hirotaro ay hiniling na alagaan si Nathan. Habang ginagamot si Nathan, binasa ni Katsumoto ang diary ni Nathan. Matapos itong basahin, naging interesado si Katsumoto kay Nathan. Bagamat hiniling ni Nobutata at Yujio, isang pinagkakatiwalaang tagasunod ni Katsumoto, na patayin si Nathan ay tumanggi siya. Nais malaman ni Katsumoto ang higit pa tungkol sa kanyang kaaway. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Nathan, nagpasya siyang tuklasin ang nayon. Isang dating samurai na itinalaga ni Katsumoto ang nagbabantay sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Nathan. Pinagmasdan niya ang samurai na nagsasanay at napansin niya ang isang espesyal na bagay tungkol sa nayon kahit na hindi niya ito masabi. Nang maglaon, nakita ni Nathan si Katsumoto sa templo ng nayon. Sa pagpupulong na ito, tinanong ni Nathan si Katsumoto ng maraming katanungan, kabilang ang tungkol sa ritual ng seppuku na kung saan siya ay interesado. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Nathan na ang samurai na napatay niya ay asawa ni Taka. Isang araw, nang umulan ng malakas sa nayon, nakita ni Nathan ang anak ni Taka, si Hijin, na nagsasanay gamit ang isang espadang kahoy. Gusto rin ni Nathan na subukan ang kahoy na espada, ngunit nakita ito ni Yujio at naisip na hindi karapat-dapat si Nathan na gamitin ang kanilang espada. Binugbog ni Yujio si Nathan para turuan siya ng leksyon na talagang ikinagalit ni Nathan. Kinabukasan,
Tinanong niya si Katsumoto kung bakit siya pinananatili sa nayon, ngunit hindi siya binigyan ni Katsumoto ng malinaw na sagot. Nagpa siya si Nathan na manatili sa nayon at alamin ang kanilang kultura. Nakonsensya siya sa pagpatay sa ama ni Hijin na si Hirotaro at sinubukan lumapit sa anak ni Taka. Isang araw, humingi siya ng tawad kay Taka sa pagpatay sa asawa. Pinatawad niya ito dahil alam niyang ginawa lang ni Nathan ang trabaho niya, gayon din ang asawa niya. Habang si Nathan ay gumugol ng mas maraming oras sa nayon, nagsimula siyang makiramay sa samurai na hindi nasisiyahan sa kung paano binabago ng modernong teknolohiya ang tradisyon ng Hapon. Nais ni Nathan na matutunan ang kanilang mga diskarte sa espada at hiniling kay Eugeo na sanayin siya. Sa gulat ng lahat, siniseryoso niya ang kanyang pagsasanay at mabilis na nag-improve at sa lalong madaling panahon, nakaspar niya si Eugeo. Nagsimulang magbago ang pakikitungo ng mga taga-nayon kay Nathan. Nagsimula silang igalang siya at hindi na siya tinatrato bilang isang bilanggo. Sa unang pagkakataon, nakatulog ng mahimbing si Nathan at nakaramdam ng tunay na kapayapaan. Isang gabi, sa isang tradisyonal na pagtatanghal sa teatro, sinalakay ng mga ninja ang nayon upang patayin si Katsumoto. Napansin sila ni Nathan at binalaan si Katsumoto na nagligtas sa kanyang buhay. Ipinagpatuloy ng mga ninja ang kanilang pag-atake at si Nathan, kasama ang samurai, ay nakipaglaban upang protektahan ang nayon. Maging si Hijin ay sumali sa laban, gamit ang espada ng kanyang yumaong ama, ngunit kinailangan niya ang tulong ni Nathan para talunin ang isang ninja. Kinabukasan, sinabi ni Katsumoto kay Nathan na sa tingin niya ay ipinadala ni Omura ang mga ninja. Ibinunyag din ni Katsumoto na dati siyang guro ng emperador. Dahil dito, susubukan niyang makipagkita sa emperador sa Tokyo para hikayatin itong huwag-buwagin ang samurai. Sinabi ni Katsumoto na dadalhin niya si Nathan sa kabisera at pagkatapos ay papalayain siya. Pagdating nila sa kabisera, naghiwalay sina Katsumoto at Nathan. Pumunta si Katsumoto upang salubungin ang emperador, habang si Nathan ay bumalik sa training camp ng hukbo. Laking gulat ni Nathan nang makitang ang hukbo ay bihasa na ngayon at binigyan ng makabagong mga sandata, ibang-iba noong siya ang kanilang instructor. Inalok ni Omura si Nathan ng trabaho para pamunuan ng hukbo para wasakin ang samurai, ngunit tumanggi si Nathan. Ang kanyang kontrata ay para lang sanayin ang mga sundalo, at kahit nabigyan pa siya ng bagong kontrata ay hindi niya ito kukunin. Sa kanyang pakikipagpulong sa emperador, hiniling kay Katsumoto na pumunta sa Imperial Council. Pagdating niya, dinala niya ang kanyang espada na nagbigay dahilan kay Omura para arestuhin siya. Ipinagbabawal ng bagong batas ang pagdadala ng espada sa publiko, lalo na sa harap ng konseho. Napagtanto ni Katsumoto na ang emperador ay wala pa ring karanasan at kontrolado ni Omura. Hindi niya mahikayat ang emperador na baguhin ang isip. Nagkaproblema din si Nobutada, ang anak ni Katsumoto, nang lumakad siya sa lungsod gamit ang kanyang espada. Hiniling ng pulis na itapon niya ang kanyang espada, ngunit tumanggi siya. Puwersahang kinuha ng mga pulis ang kanyang espada at pinutol ang kanyang buhok bilang parusa. Sinubukan ni Nathan na tumulong, ngunit hindi niya mababago ang desisyon. Dahil sa pagkabalisa, bumalik si Nathan sa training camp ng hukbo, kung saan binayaran siya ni Bagley para sa pagsasanay sa mga sundalo. Sinabi ni Bagley na hindi na kailangan ng mga Hapon si Nathan, lalo na't si Katsumoto ay naaresto at malamang nasesentensyahan ng kamatayan ni Omura, at wawasakin ng hukbo ang mga rebelde nang walang tulong ni Nathan. Tinanggihan ni Nathan ang alok ni Omura, kaya hindi na siya kailangan ni Omura ng buhay. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Nathan si Katsumoto ngunit inatake siya ng mga asasin na ipinadala ni Omura. Gayunpaman, si Nathan ay hindi ganoon kadaling matalo ng mga asasin at natalo silang lahat. Sa tulong ni Simon at ng samurai, nailigtas ni Nathan si Katsumoto bago siya napilitang gumawa ng seppuku. Malaki ang halaga ng kanilang rescue mission. Binaril si Nobutada sa kanilang pagtakas at malubhang nasugatan. Sinubukan siya ni Nathan na iligtas, ngunit masyadong malala ang mga sugat. Alam ni Nobutada na walang pag-asa para sa kanya, kaya hiniling niya sa kanyang ama at sa iba pa na tumakbo habang pinipigilan niya ang kaaway. Sa huli, napatay siya ng putok ng kaaway. Sa pagbabalik sa nayon, naisip ni Katsumoto na ito na ang katapusan ng samurai. Pagkatapos ng 900 taon, sila ay lilipulin sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang pag-iisip na ito ay nagpalungkot sa kanya at nagpasya siyang gumawa ng seppuku. Sa kabutihang palad, nakumbinsi siya ni Nathan na magpatuloy sa pakikipaglaban at subukang hikayatin ng emperador na makinig sa kanyang payo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pabalik sa nayon at naghanda para sa maaaring kanilang huling labanan. Sa panahong ito,
muling nakita ni Nathan sina Taka at Hee-jin at lalo silang naging malapit. Isang gabi, sinabi ni Nathan kay Hee-jin ang isang mahabang kwento tungkol sa kanyang ama, si Hiro Taro, at nangakong lalaban para protektahan ang mga taong mahal niya. Nalungkot si Hee-jin dahil mahal niya si Nathan at kinikilala niya ito bilang pamilya. Natatakot siyang mawalan muli ng taong malapit sa kanya. Mahal din ni Taka si Nathan at iniisip niya ito bilang pamilya. Ibinigay niya sa kanya ang baluti ng kanyang yumaong asawa na isuot. Makalipas ang ilang araw, dumating ang huling labanan. Alam ni Nathan na ang samurai ay kulang sa bilang, ngunit siya at ang kanyang mga kasama ay nagplano na gamitin ang labis na kumpiyansa ng kaaway laban sa kanila. Gamit ang diskarteng ito, pumunta sila sa battlefield kung saan naghihintay ang kalaban. Nagsimula ang digmaan. Ang samurai ay lumipat sa kanilang mga posisyon ayon sa plano na ginawa ni Katsumoto at Nathan. Nagkunwari silang umatras at nagtago sa likod ng mga kalasag upang akitin ang mga kalaban na sundalo sa isang bitag. Nang mahulog ang kaaway sa pang-aakit, inutusan ni Nathan ang mga archer na magpaputok ng mga palaso sa bitag na nagdulot ng mga pagsabog at apoy. Sinira nito ang formation ng kalaban at naging sanhi ng pagkataranta ng mga sundalo. Pagkatapos ay naglunsad ang samurai ng isang follow-up na pag-atake na nagpaputok ng mga palaso sa mga sundalo at nagdulot ng maraming casualty. Nagpatuloy ang mga samurai na nakabunot ang kanilang mga espada, handang lumaban. Matindi ang labanan at maraming sundalo sa magkabilang panig ang napatay. Gayunpaman, ang espiritu ng pakikipaglaban ng samurai ang nagudyok sa hukbo ng imperial na umatras pansamantala. Pero alam ng mga samurai na malapit nang dumating ang reinforcement ng kaaway at matatalo sila. Nagpa siya si Katsumoto sa isang pag-atake ng pagpapakamatay sa likod ng kabayo. Sinalubong ng mga samurai ang putok ng kanyan at rifle ng kaaway. Sa kabila ng pagkamatay ng mga kasama, nilagpasan nila ang unang barikada at pinatay ni Nathan si Colonel Bagley. Gayunpaman, ang kaaway ay may isa pang sandata, ang Gatling gun. Ang samurai ay hindi kinaya ang mga bala gamit ang kanilang mga espada at lahat ay bumagsak, kasama sina Nathan at Katsumoto. Ang kapitan ng hukbong imperial, na sinanay ni Nathan, ay hindi na makayanan ng nakakakilabot na tanawin. Inutusan niya ang hukbo na ihinto ang pagpapaputok kahit na nangangahulugan ito ng pagsuway sa utos ni Omura. Habang naghihingalo si Katsumoto, hiniling niya kay Nathan na tulungan siyang gumawa ng sepuko. Pinarangalan ni Nathan ang kanyang hiling at namatay si Katsumoto sa labanan. Ang kapitan ng kaaway at ang kanyang mga sundalo ay lumuhad bilang paggalang kay Katsumoto at sa samurai. Ilang araw pagkatapos ng digmaan, nais ni Omura na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa kalakalan sa pagitan ng Japan at Estados Unidos. Sa panahon ng negosasyon, huminto si Nathan na sugatan pa rin. Ibinigay niya ang espada ni Katsumoto at hiniling sa emperador na gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno at alalahanin ang mga pakikibaka ng kanyang ninuno, kabilang si Katsumoto at ang mga samurai na namatay sa digmaan. Dahil sa mga salita ni Nathan, napagtanto ng emperador ang kanyang pagkakamali. Naunawaan niya na bagamat kailangan mag-modernize ang Japan, hindi nito dapat kalimutan ang mga tradisyon at kasaysayan nito, kaya tinanggihan ng emperador ang alok sa kalakalan na natural na ikinagalit ni Omura. Sinabi ni Omura sa emperador na nakaramdam siya ng kahihiyan sa biglaang desisyon, ngunit nagbago ang emperador. Matigas niyang sinagot si Omura na sinasabi na kung nahihiya si Omura, dapat siyang gumawa ng sepuko. Siyempre, walang lakas ng loob si Omura na gawin iyon. Pagkatapos ay nagbanta ang emperador na kukumpiskahin ang mga ari-arian ng pamilya Omura at ibibigay sa mga mahihirap. Sa huli, ang mga banta na ito ay naging dahilan upang sumuko si Omura. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Nathan Algren na ang kinaroroonan ay hindi alam, ang ilang mga tao ay iniisip na siya ay patay na, habang ang iba ay naniniwala na siya ay bumalik sa Estados Unidos. Gayunpaman, ipinagpalagay ni Simon na bumalik si Nathan sa nayon, kung saan nakasama niyang muli si Taka at namuhay ng mapayapang buhay kasama niya at ng kanyang pamilya. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.